Pangarap kong magkaroon kami ng maganda at maginhawang buhay. Pero nagtitiis ako sa mahirap na buhay, pero nalaman ko na sa babae pala niya pinaranas ang buhay na pinapangarap ko. Hello Ate Ann, magandang araw po sa'yo at sa mga tagapakinig mo dito. Pakitago na lang ako sa pangalang Quenelyn. Gusto ko lang ibahagi sa inyo ang pinagdaanan ko. Nagawa kong tiisin ang hirap ng buhay dahil ang akala ko, pareho lang kaming nagsisikap ng asawa ko para balang araw ay magkaroon kami ng magandang kinabukasan. Pero hindi ko akalain na ang buhay na matagal kong pinangarap ay sa ibang babae pala niya ibibigay. 16 years kaming nagsama bilang mag-asawa. Sa loob ng 16 na taon, tiniis ko ang kakapusan sa pera, ang pagod sa pag-aalaga ng mga anak namin, at ang paulit-ulit niyang pangakong darating din ang araw na giginhawa ang buhay namin. Kapag sinasabi kong gusto kong magkaroon man lang kami ng sariling bahay, maayos na kama, simpleng sasakyan, o kahit makapagbakasyon minsan bilang pamilya, palagi niyang sagot ay matuto raw akong makontento dahil wala raw kaming pera. Pinaniwala ko ang sarili ko na ginagawa lang niya ang lahat ng makakaya niya kaya hindi ako nagreklamo. Habang lumilipas ang mga taon ay nadagdagan ang mga anak namin at lalo akong nagsikap na maging mabuting asawa at ina. Pero isang araw, gumuho ang lahat ng pinaniwalaan ko. Nalaman kong matagal na pala siyang may ibang babae. Mas masakit pa roon nang makita ko mismo kung paano niya ito tratuhin. May maayos na tirahan ang babae. Palagi silang kumakain sa labas, nakakapasyal kung saan-saan, at halos lahat ng gusto nito ay naibibigay niya. Doon ko napagtanto na hindi pala kami mahirap dahil kulang ang kinikita niya. Pinili lang pala niyang gastusin ang pera niya sa ibang babae habang kaming legal niyang pamilya ang nagtitiis sa kakapusan. Hindi ko matanggap na ang mga anak namin ay lumaking kapos sa maraming bagay. Samantalang may ibang taong nagpapakasarap gamit ang perang dapat ay para sa amin. Umiyak ako, nasaktan at halos mawala ng pag-asa, pero naisip kong kung mananahimik lang ako ay habang buhay kaming magiging biktima. Kaya humingi ako ng tulong at dumaan ako sa tamang legal na proseso. Hindi naging madali dahil paulit-ulit siyang nagmamakaawa at sinasabing patawarin ko na lang siya. Nangako siyang babawi at magbabago pero huli na ang lahat. Ilang taon kaming nagtiis habang masaya silang namumuhay. Hindi nila kami naawa noon kaya pinili kong ipaglaban ang karapatan naming mag-iina. Sa huli ay napanagot ko siya at nakuha namin ang nararapat para sa amin. Hindi na mababawi ang mga taong nasayang pero magaan na ang loob ko dahil hindi ko hinayaang tapakan ang dignidad naming mag-iina. Ngayon, unti-unti na kaming bumabangon at sana ay magsilbing aral ang kwento ko na huwag matakot ipaglaban ang tama. Sa tingin ninyo po ba, tama lang ba ang ginawa kong hindi ko na siya pinatawad kahit nagsisisi na siya?